kasalukuyan na tayo sa pag-asa, itong shear line o yung salubungan ng malamig na northeasterly wind flow at mainit na easterlies ay patuloy na nakakaapekto sa may extreme northern Luzon. Kaya naman nasaan na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat-pagkulog. Habang yung easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ay patuloy pa rin nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa kasama ng Metro Manila. Kaya naman nasaan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mataas na tsansa na ng mga localized thunderstorms, lalo na sa hapon yan at gabi. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala namang binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, yung binabantayan natin na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na pinangalanan ng Joint Typhoon Warning Center na Invest 93W ay nananatiling mababa yung tsansa na maging bagyo. May lakas ito na 30 kilometers per hour. Kaya naman nating babantayan yung magiging development nito. Kung maging bagyo man ito at pumasok ng ating area of responsibility, ito ay ang unang bagyo ngayong taong 2024 at papangalanan ito ng pag-asa ng bagyong Aghon. Sa ngayon nga ay nasa karagatan pa ito at marami pang posibleng pagbabago, kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado dito sa Luzon, dahil sa epekto nitong shear line, asahan sa Batanes ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat-pagkulog. Habang sa nalalabing bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila, dahil pa rin sa easterlies, patuloy na makakaranas ng mainit at malinsangan na panahon sa bandang tanghali. Ngunit pagsapit naman ng hapon at gabi, mataas na yung tsansa ng mga localized thunderstorms. Para naman sa Visayas at Mindanao kasama ng Palawan, asahan pa rin ang maganda at maliwalas na panahon na may mga tsansa rin ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala namang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating maing isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan nating maglalayag dahil kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan natin yung posibleng paglakas ng hangin at kaakibat nito yung posibleng pagtaas ng mga alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Keep safe everyone.